Stock horn, loud horn. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Welcome back mga ka-detective. Ang topic natin ngayong araw ay kung paano maglagay ng dual contact horn sa ating mga sasakyan naman. So, ang ilalagay ko siya ngayon dito sa Suzuki ATV. So, gamit yung stock horn niya at magdadagdag tayo ng loud horn, itong Boss Evolution. So, gagamit lang tayo ng isang switch tsaka dalawang relay para mapaandar natin yung kanyang dual contact horn. So, pag naka-on to, gagana itong stock horn, ay loud horn. Pag naka-off, automatic yung stock horn niya ang kanyang gagana. So, upon checking, no, yung yung ating Suzuki APB, negative trigger siya. Yung positive connected na diretso sa battery, and then yung negative niya or yung ground, yun yung naka series dito sa switch sa may steering wheel natin. So yung negative niya papunta dito, ayan, sa dalawa. So ang gagawin natin dyan, may dalawang connector kasi rito. So ang unang gagawin, huhugutin muna natin yung dalawang connector para makita natin kung ano yung positive at negative. So ito, kapag natanggal nyo na, pagka naalaman nyo na yung positive at negative, yung negative iiwan nyo na rito sa stock, ay yung positive iiwan nyo ng connected. So kukunin nyo lang yung negative nya, i-disconnect mo yung mga connector nya na galing dito. So yung connector ngayon na tinanggal mo na galing dito sa switch sa steering wheel, i-connect mo siya dito sa ground na itong 4-pin relay mo. So bago pa lang lahat, ito 4-pin relay to, 4-pin, tapos ito 5-pin. Ayan, pero pwede na rin 5-pin to, pero di rin kasi natin gagamitin yung 87A dito. So ayan, yung connector na nanggaling dito sa switch mo, kukonect mo dito sa 85 neto, sa 85 netong or sa ground netong ano mo. And then yung ito namang pinag-parallel mo na to na stock horn, yung negative nila, kukonect mo dito sa 87A. Yan. Yan na yung connection niya ngayon, yung bagong connection ng stock horn mo. So after nun, bago pala kayo magano, kailangan meron kang fuse dito, fuse box. So 15 amperes pwede na, and then nakakonect diretso dito. So eto, meron kang magiging parang connector dito or terminal slot. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya, kung anong itsura niya. Ayan, so, kapag meron ka na nito, i-connect mo ngayon dyan yung 86 mo, yung 86 na itong 4-pin relay mo dyan. Ayan. And then itong 30 naman nito, yun yung kukonect mo sa negative ng battery mo dito or sa ground. So make sure na dapat connected talaga to sa negative or sa body ground. And then yung 87 naman nito, kukonect mo yan sa 30 nito. Yan, sa 30. Tapos dito na tayo ngayon sa loud horn. Yung positive niyan, ito, ko-connect mo dito sa terminal na ginawa nyo. And then yung negative naman, nakaparallel na itong dalawa, same na sila na nakaparallel lang. Yung negative niya, i-connect mo ngayon dito sa 87. Ayan, na-connect mo na yung tatlo niya. Yung
trigger naman ngayon. Ang gagawin mo rito, itong 85, kukonekta mo diretso sa ground. Rekta yan ha. Huwag nyo yung kukonect dito since ground to kasi dadaan pa siya ng switch. So magkakaproblema kayo dun. Dapat diretso siya sa ground. And then, ito namang 86A niya, itong 86 niya. Yan yung i-connect mo dito sa switch na to. Ayan. And then, sige, papakita ko mamaya kung paano yung configuration na itong nabili kong pin na to. Ito namang isa na to. I-connect mo ngayon. Yan yung manggagaling sa ignition mo. Kasi itong ignition na to, diretso na yan dito. Sa battery din. Ganyan na rin ang connection yan. So mamaya papakita ko kung saan magandang mag-tap ng galing sa ignition. So ito yung switch ko, no. Papakita ko sa inyo yung wiring ito. Nabili ko siya online. So meron siyang 4 pin. Pakita ko rito para malinaw. Ayan. Ayan. So 4 pins siya, no. So, pag nakaganyan, off. And then, pag nakaganyan, on. So, paano yung connection ng wiring nito? Kasi dito nakakonect yung ilaw niyan. Yan. Mawari ilaw yan. So, ang gagawin nyo dyan, so, hindi siya LED. Parang neon lamp yata siya. So, kahit anong, walang polarity. So, pag ito, pwede nyo gawing negative. So, i-connect mo automatic yan sa ground. And then, yung positive niya, i-connect mo dito. Itong sa ignition na to. Yung galing ng ignition, i-connect mo siya dito. Yan, positive 12 volts. Ignition. Ngayon, itong sa kabila naman, yung nanggaling dito sa 86 mo na relay, dito mo siya i-connect ngayon. Papunta sa relay, trigger, positive. So, ayan, ganyan yung ano niya. So, ang mangyayari kasi nun, pag in-on mo to, magkakaroon ng connection to, at magkakaroon ng connection to. So, automatic, pag pumasok, pag pinindot mo yun, pag pinindot mo ganyan, pababa, magkakaroon ng connection tong dalawa. Papasok yung 12 volts dito, iilaw tong indicator mo, masusupplyan din niya itong trigger mo dito. So ayun, ganun ang connection niya. Balit 3 wire lang ang i-wire nyo. Pag nilagay nyo yung ground dito, huwag nyo nang ilalagay dito, magsushort yan. So dapat dito sa kabila, sa taas. So ayun. Ayan mga ka-detective, naipakita ko na yung kanyang wiring diagram, no? Pati yung mga connection din niya. Ngayon, i-install na natin siya at ipapakita ko na sa inyo kung saan ko ipinwesto to at kung ano rin ang itsura nito, pati kung saan din ako nag-tap ng after ignition para dito sa switch na to. So tara, samahan nyo ako. Ito mga ka-detective, no, bago pala tayo maglagay ng mga accessories natin or maglagay ng mga ilaw or busina, kailangan muna nating maglagay ng isang direkta na 12 volts na may sariling fuse. So ito, naglagay ako ng isang linya from positive 12, tapos nakaseries ang isang 15 ampere fuse, and then papunta na yan doon sa may tabi ng mga fuse ko tsaka yung mga relay. So ito papakita ko. So ito yun, yung galing doon sa may battery. So papunta siya ngayon dito. Ayan. So ito na yung mga accessories ko ngayon na direkta sa battery na naka-fuse 12 volts. So pag chinek natin yan, ito, tingnan nyo yung voltahe nya. Ayan. So 12.5. Ayan. So dyan na ako ngayon. Dyan ko irerekta yung mga accessories ko. So ito, ilalagay ko na ngayon yung kanyang busina.
Bago nyo pala ilagay yung busina niya, kailangan nyo muna tanggalin tong front bumper niya. Ito. So may 4 na tornilyo dito yan. And then dito meron siya mga pin lock, tapos isang screw dito. So sa ilalim, dito sa ilalim meron siyang 4 na pin lock. Dito, dun, tsaka dun. So ganun din dito, no? Meron siyang push pin lock dito, tapos screw dito. So ito yung mga push pin lock niya. So tapos hihilain mo na lang to nun, yung kanyang front bumper. Tapos may tornilyo pa pala dito yan, kabilaan. Ayan. So Gis yata yan, or pwedeng Phillips screw. A few moments later. Eto, natapos ko na siyang i-install. Andito yung ano sa loob, yung ano. Ayan, oh. Nakakonect doon. Ayan. Doon ko na lang nilagay yung loud horn. And then yung relay andito. Ito yung sinasabi ko kanina na ano, 12 volts terminal. Naka-connected na to sa fuse na 15 amperes. And then connected na rekta sa battery. Tapos yung papunta dun sa switch at saka sa 12, nagtap ako ng isa, and then papunta dito. Yan. So tinanggal ko yung parang takip niya rito. And then naglagay ako nito. So huwag niyo palang kakalimutan na huwag lagyan ng ganito. Para sa safety din yan. Yung dito naubusan ako. Ayun, so lalagyan ko ulit yan pag nakabili ako. So ayan, sinunod ko na yung wiring diagram. Ito na yung relay. Tetestingin na natin ngayon. Yung sa 12 volts ignition pala, ito tuturo ko sa inyo kung saan ako nagtap. Dito sa may cigarette lighter niya, ayan o. Meron dyan na ano, sa likod niya meron dyan 2 terminal. Ito, huhugutin mo para ano, makita mo. So ito, hinugot ko siya, oh. Ayan, meron siyang 2. Ngayon, para malaman mo kung saan ang negative dyan, gagamit ka, ang positive at negative, gagamit ka nito, itong test pin. Ito, bubuksan ko ngayon yung ignition. Yan. So ito, nakatap na yung isa sa ground, tapos test mo ngayon dito. Yung isa wala, ibig sabihin yan yung ground. Yung kabila, ito. Ayan, may ilaw siya. So pag pinatay mo yung ignition, nawawala din siya. Ayan. So pag binuksan ko ang ignition, meron siya. So diyan ka ngayon magtatap nung sa switch mo. So since nakakita ko na yung 12 volts na ignition, gumamit ako nito. Nagtap ako doon, ito. Snap-on wire connector, crimp. Ipapasok mo lang dyan yung 2 wire. Ayan, nabubuksan naman kasi to. And then, iipitin mo to ng plies para mag-connect yung 2. So, ayun o. Meron na ako ngayong ignition na 12 volts. So, yan yung nakakonect dito sa switch ko. Ayan o. On, off. Ayan, may ilaw siya. Ayan o, may ilaw. Pag naka-on, pag naka-off, walang ilaw. Ito, start natin yun para hindi madiskarga. Ayan. Ayan, so maandar na siya. Try natin yung stock na busina. Yun. And then, pag in-on natin to switch, ma-activate ngayon yung loud horn. Ayan. So, ayan. Ang kaibahan lang kasi dito sa mga sasakyan, kahit nakapatay yung ignition, may busina pa rin siya. So, pagka nakapatay siya, automatic, ang gagana na busina mo, yung stock. Ayan, kahit on-off mo to, wala. Stock pa din.
kapag ka hindi naka-on yung ignition. So pag nag-on lang yung ignition mo, dun lang pwede mong i-activate yung loud horn niya. So ayan, hanggang dito na muna tong aking video. So abangan nyo sa susunod ko pang video. Ito namang isa, yung LED voltmeter. Ayan. So pag binuksan mo yung ignition, dun lang siya. So 2-in-1 siya. Merong time, ayan, 9:57, at saka itong voltage niya, ayan. So abangan nyo yun sa susunod ko, papakita ko kung paano ko siya itinap. So hanggang dito na lang muna mga ka-detective. So sa mga hindi pa subscribers dyan, click po ako ng like, share, and subscribe, at i-click yung notification bell para sa mga susunod ko pang video. So maraming salamat po sa panonood, at God bless po sa ating lahat.